Sa nakaraan nating video, ay binuksan nga ni Duan Mo Huangqi ang gate ng Western Capital, sunod ay lumabas ang imahe nito sa kalangitan, kung saan ay sinabi niyang hihintayin niya ang ating bida sa kanyang Celestial Palace. Kaya naman agad na napaisip at tanong sa sarili niya ang ating bida, kung ano daw kaya ang pinaplano ni Duan Mo Huangqi, at kung bakit kusa niyang binuksan ang gate ng Western Capital. Pero bigla ngang nagtungo sa kanya si Sun Zaiwen, at sinabi na pangungunahan daw niya ang kanilang mga sundalo papasok sa Western Capital, kung talagang kinakailangang imbestigahan ang mga nangyayari o plano nila. Pero sinabi lang naman ni Shu na sa pagkakaalam daw niya, ay mitikuloso kung magplano ang mga nobles mula sa Royal Capital, sabay sabi na malamang sa walang pinagkaiba ito, sa naging aksyon niya sa Southern Capital. At sinabi nga nitong tama umano ang ating bida, dahil ang Sun family ay mayroon din mga spy dito sa West State, at ang mga spy nga daw na yun ay nakahalo sa mga pangkaraniwang tao dito, sabay tanong kung nais bang gamitin ni Shu ang mga spy na yun. At agad ngang inutusan ni Shu si Sun Zaiwen, upang makipag-ugnayan sa mga spy na sinasabi niya, at sabihin nga daw niya sa mga tauhan niyang ipagbigay alam agad, pag gumawa ng malaking hakbang si Duan Mo Huangqi. Kaya naman biglang napatanong si Sun Zaiwen, kung wala daw bang plano ang ating bida na pumasok ng Western Capital, pero sinabi lang naman ni Shu, na hindi daw ba at hihintayin ni Duan Mo Huangqi ang presensya niya, sa kanyang Celestial Palace. At pagbibigyan nga daw niya ang nais ni Duan Mo Huangqi, kaya magtiyaga siyang maghintay sa ating bida sa kanyang Celestial Palace. Samantala sa Celestial Palace nga ni Duan Mo Huangqi, ay naiisip nitong kakaiba umano ang nangyayari, dahil hanggang ngayon ay hindi pa din pumapasok ng Western Capital ang ating bida. Naisip nga din ito na kahit stage 1 lang umano si Shu, ay siguradong magiging malakas ang loob niyang umatake, dahil sa mga Imperial Guards na kanyang kasama, at dahil na din kay Liliang na traidor umano, sabay tanong kung bakit kaya hindi pa nagtungo sa kanya ang ating bida. Samantala sa Royal Capital naman, ay makikita natin ang lalaking ito, kung saan ay hawak niya ang tali ng kanyang aso, at habang umiinom ito sa kanyang gourd ay biglang may pag-atake na patungo sa kanya, kaya naman agad niyang ginamit ang gourd, upang harangan ang pag-atake. Matapos nito, ay sinabi ng lalaki na ang palaso umano ay pangkaraniwang ginagamit ng mga hired killers, at tulad nga daw ng inaasahan niya sa manager ng Song Gambling House na si Xiao Mings, na mayroon nga siyang koneksyon sa mga taong labas. Pero sayang nga lang daw, dahil ang Royal Capital ay tahanan ng mga noble family, at siguradong kalaunan ay mahahanap din siya ng mga noble family, kasabay ng pagpulot niya sa palaso. Sunod ay inutusan nga niya ang kanyang aso, upang amuyin ang palaso at hanapin si Xiao Mings, dahil pag nahanap daw ng aso si Xiao Mings, ay siguradong makakakain sila ng karne, o makakatanggap ng malaking pabuya. Pero bigla nga siyang nagulat at nasuka ng dugo, kung saan maging ang kanyang aso ay bigla ding nagalit, matapos makita ang umatake sa kanyang amo. Agad na ding sumugod ang aso ng namatay na lalaki, pero dinampot at hinayla naman ng isa ang kanyang tali, at dito ay sinabi ni Xiao Mings na talagang nasundan pa siya hanggang dito, at mukhang kailangan nga daw niya ng mas tagong lugar. Sinabi naman ng isang lalaki, na maging ang mga spy umano ng Song family na nakahalo sa mga pangkaraniwang tao, ay ginamit na din nila upang hanapin siya, kaya mukhang seryoso daw talaga sa paghahanap kay Xiao Mings ang Song family. Pero sinabi naman ng isa na hindi lang umano ang Song family ang naghahanap sa kanya, kaya mukhang malaking gulo umano ang pinasok ni Xiao Mings ngayon. Pero sinabi naman nito na baliwala umano ang problema niya, kumpara sa kailangang harapin ng ating bida at Imperial Guards, sabay tanong kung bakit problema ang tingin nila sa sitwasyon niya, at hindi daw ba dapat ay tignan nila ito bilang isang oportunidad. Kaya naman biglang nasabi ng isang lalaki na masyado umanong positibo si Xiao Mings pagdating sa Imperial Guards, at bibihira nga daw itong mangyari. Pero ang mga Imperial Guards nga daw na tinutukoy niya, ay libu-libong milya ang layo sa kanila, kaya mas mainam kung unahin muna niya ang kanyang sarili, upang makasurvive siya sa paghahanap ng mga noble family sa kanya. Pero sinabi lang naman ni Xiao Mings na hindi nila kailangang mag-alala sa kanya. Dahil matapos daw makarating dito sa Royal Capital ang balita patungkol sa Western Capital, ay siguradong magiging abala ang lahat ng mga noble families,
kung saan bago pa siya maalala ng mga ito, ay sigurado umanong matagal na din siyang nakaalis dito. Sige kung ganun wika naman ang isa, at ipagdadasal na nga lang daw nila ang kaligtasan ni Xiao Mings, sabay sabi na sila na ang baalang tumapos sa lahat. Sunod ay sinabi nga ng isa na tulad umano ng napag-usapan nila, ay dadalhin nila sa labas ng royal capital ang lalaking napatay nila, kung saan ay pagmumukain nilang hinahabol nito si Xiao Mings, na kasalukuyang patungo ng western capital. At sinabi nga ni Xiao Mings na hindi niya makakalimutan ang kabaitan nila, sabay sabi ding makakatanggap sila ng malaking gantimpala, ng mga kayamanan at pera matapos ang lahat ng problemang ito. Samantala kinabukasan naman sa Song Family Mansion, ay tinatanong ng kanilang family head kung natawagan na ba nila ang mga spy sa West State, at kung mayroon na ba silang balita sa mga sundalo nilang pinadala sa West State, gayon na din kung nahanap na ba nila si Xiao Mings. Pero sinabi lang naman ng butler, na nakita nila ang spy ng ibang noble family sa labas ng royal capital, kung saan ay mukhang hinahabol nga daw nito si Xiao Mings, na kasalukuyang patungo ng West State upang makarating sa Imperial Guards. Habang ang mga elite army naman daw na pinadala nila sa West State, ay biglang naglaho ayon sa kanilang spy, kung saan maging ang mga lumalapit sa loob ng 100 milya sa Imperial Guards, ay naglalaho din kaya naman hindi nila maimbestigahan ang mga nangyayari. Dahilan naman upang lalong magalit ang kanilang family head, at sinabi nga niyang puro umano sila walang kwenta. Sunod ay naisip nito na malaking kawalan umano, sa lakas ng hukbo ng kanilang pamilya ang mga nawawalang elite army nila, at ang pinakamalalang pwedeng mangyari nga daw ng dahil dito, ay tuluyang bumagsak ang kanilang Song family. Kaya naman agad niyang ipinag-utos, na ipatawag ang lahat ng miyembro at tauhan ng kanilang pamilya, kasama na ang mga tauhan nila sa caravans at alipin, na nagkalat sa buong Luniverse. Sinabi nga din niya na kailangan nilang gawin ang lahat, at kahit pa umano abandonahin na nila ang iba nilang negosyo, basta maprotektahan lang nila ang main family. Samantala ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay tinawagan nito ang mga miyembro at tauhan ng Song family, kung saan ay pinarating niya sa kanila ang utos ng kanilang family head, at sinabi na siguradong kaparehas nila ng sitwasyon ang iba pang noble families. Bukod dun ay sinabi nga ng butler na alam niyang espesyal ang sitwasyon ng lalaking ito, dahil sa nasa western capital nga daw siya, pero sa pagkakaalam naman daw niya, ay hindi pumapatay ng pangkaraniwang tao ang Imperial Guards. Bukod dun ay napag-alaman din daw nila, na kasalukuyang bukas ang gate ng western capital, kaya kailangan umano niyang subukang lumabas at makabalik ng royal capital, dahil ang priority nila ngayon ay ang kaligtasan ng main family. Pero bigla namang may narinig na ingay ang lalaking ito, at sa kanyang paglingon ay nakita nga niya ang malalaking kamay, kung saan ay sinasarado nito ang city gate ng western capital. Kaya naman agad niyang hinarap ang tele-mirror sa city gate, at sinabi na hindi na umano niya kailangan pang subukan na lumabas, dahil ngayon ay sarado na ang city gate, at malamang nga daw na ang Imperial Guards ang nagsarado ng gate na ito. Kaya naman biglang napatanong sa kanyang sarili ang lalaki, kung ano na daw ang nangyayari sa Luniverse ngayon, dahil si Duan Muhuangqi na dapat ay dinidepensahan ang Western Capital, ay binuksan ang city gate nila, samantala si Lu Shu naman daw, na dapat ay inaatake ang Western Capital, ay sinasarado naman ang gate nito. Pero ang hindi nga nila alam, ay masyado ang tuwa ng ating bida sa kanila, o sa mga natatanggap niyang negative points mula sa kanila. Samantala, magmula nga ng isarado ni Xiaoyu ang gate ng Western Capital, ay nagtayo naman sila ng kanilang campsite mga ilang milya ang layo sa Western Capital, at magmula nga din nun ay wala pa ding paggalaw sa magkabilaang grupo. At hanggang ngayon nga din, ay wala pa ding nakakaalam sa tunay na intensyon ng ating bida, at maging si Sun Zaiwen ay hindi niya maisip, kung ano ang pinaplano ni Shu. Gayunpaman, ay nananatili namang tahimik ang kanilang Sun family, at dahil sa ganap na nga ang alyansahan nila ni Shu, ay wala naman na silang dapat alalahanin, kundi hintayin na lang ang kalalabasan ng magaganap na labanan. Samantala ang mga noble family naman sa royal capital, ay pinatawag ang lahat ng mga miyembro ng kani-kanilang pamilya, sa iba't ibang panig ng Luniverse, kung saan ay nagmistulan silang mga halimaw at demonyo, na sinasamantala ang pagkakataon o kasalukuyang kaganapan, upang agawin ang yaman ng iba gayon na din ang kanilang mga negosyo.
Habang ang ating bida naman, ay nananatili pa ding mata ng bagyo o sentro ng lahat ng kaganapan, at sa likod nga ng kanyang pagiging kalmado, ay ang nag-aalab nitong galit, kung saan ay tila ito isang nakakatakot na bagyo at may kasamang buhawi. At 10 araw pa nga ang nakalipas, ay hindi pa din makakita ng negative point si Shu mula kay Duan Mo Huangqi. Pero hindi ito dahil sa nawala na ang galit niya sa ating bida, bagkus ay dahil ito sa sobrang dami ng negative points na pumapasok sa ating bida, kaya naman nahihirapan siyang hanapin ang nagmumula kay Duan Mo Huangqi. At dito nga ay sinabi din ni Shu, na ngayon daw ay naunawaan na niya ang dating hari kung bakit ito nakipaglaban ng ilang libong taon, kung saan ay wala siyang tigil sa pagpatay ng mga kalaban nila, at patuloy na humahanap ng paraan upang magkaroon ng pagdanak ng dugo. At dahil nga daw yun sa pagnanais ng dating hari, na mapagliwanag ang kanyang pang-anim na nebula, at ang pang-anim na nebula nga daw niya, ay nangangailangan ng 6.4 billion na negative points, upang tuluyan itong mapagliwanag. Dito nga ay agad ding napadasal ang ating bida, at tinanong ang kalangitan kung paano umano siya makakaipon, ng 6.4 billion negative points. Sinabi nga din ni Shu na ang pagpatay nila sa mga sundalo ng Blackwing Army, slave owners at gayon na din sa mga sundalo ng noble family, ay nagbigay lang daw ng 500 million negative points sa kanya, at malayo pa nga daw siya sa 6.4 billion na kailangan niya. Buti na nga lang daw at may iba pa siyang source of income, maliban sa pagpatay ng mga tao, dahil ang mga takot ng ibang tao sa kanila, ay malaki din ang binibigay na negative points. At mukhang wala nga daw utak o pinag-aralan ang dating hari, dahil hindi niya naisip na gamitin ang paraan na ito noon, kung saan ay sinabi din ni Shu na hindi umano nauunawaan ng dating hari, na ang unti-unting pagbibigay ng negative points ng mga nabubuhay, ay ang tunay na susi upang mas mabilis na maabot ang goal niya. Samantala habang nasa labas naman si Shu kasama sila He Tan, ay biglang dumating si Sun Zaiwen, kaya naman napapatanong ang ating bida kung bakit ito biglang nagtungo sa kanya. At dito nga ay sinabi ni Zaiwen kay Shu, na mayroon umano silang natanggap na report patungkol sa Western Capital mula sa kanilang spy, kung saan ay may mga pagkilos na daw sa mga personal na sundalo ni Duan Mo Huangqi. At tinanong nga ni Shu kung hindi daw ba ito masyadong maaga, sabay tanong na din kung nais na ba nilang lumabas ng Western Capital upang umatake, at kung dapat na ba niyang abisuhan ang Imperial Guards, upang maghanda sa digmaan. Pero sinabi naman nito na iba umano ang pagkakaunawa ng ating bida, dahil ang mga personal na sundalo ni Duan Mo Huangqi, ay hindi sila ang target sa kanilang paggalaw, kundi ang mga mamamayan ng Western Capital. Ayon nga daw sa kanilang spy, ay biglang inatake ng mga personal na sundalo ni Duan Mo Huangqi ang mga mamamayan, at nang tanungin nga daw nito kung ano ang ginagawa nila, at kung hindi ba dapat ang mga Imperial Guards ang nilalabanan nila. Pero agad ding inatake ang kanilang spy ng isa sa mga sundalo, kaya naman napilitan itong gamitin ang kanyang kapangyarihan, upang maglunsad ng pag-atake sa sundalo ni Duan Mo Huangqi, at para na din protektahan ang kanyang sarili. Pero matapos nga daw ng mga ginawa niyang pag-atake, ay agad na din siyang tumakbo at habang patuloy nga siya sa pagtakas, ay nadaanan niya ang mga pangkaraniwang tao, na isa-isang pinapatay ng mga sundalo ni Duan Mo Huangqi. At matapos nga daw itong makapagbigay ng report kay Sun Zaiwen, ay inabutan naman siya ng iba pang mga sundalo ni Duan Mo Huangqi, kung saan ay sinubukan pa niyang lumaban nung una, pero kalaunan kahit na anong pagmamakaawa niya, ay pinatay din siya ng mga ito. Samantala sa Celestial Palace naman, ay patuloy ngang naririnig ni Duan Mo Huangqi ang sigawan ng mga tao, na isa-isang pinapatay ng kanyang mga sundalo. At dito nga ay sinabi nito, na muntikan na daw niyang makalimutan ang isa sa pinakamahalagang bagay, at yun nga ay patungkol sa kanyang kalaban, na lalong lumalakas pag natatakot ang mas madaming tao sa kanya. Ang pagsasarado nga daw ni Shu sa gate ng Western Capital, ay ang paraan niya upang maghasik o magpakalat ng takot sa mga tao, sabay tanong sa kanyang sarili, kung ito nga daw ba ang mga plano ni Shu nung simula pa lang. At sinabing kung ito nga daw ang plano ng ating bida, ay papatayin na lang niya ang lahat ng mga tao, ang mga mahihinang nilalang at mga duwag, na siya umanong nagbibigay ng lakas sa ating bida, sa pamamagitan ng pagbibigay ng takot nila sa kanya. Muli ay tinatanong nga nito ang kanyang sarili,
kung paano pa daw magagamit ng ating bida ngayon, ang lakas o kapangyarihan niya mula sa takot ng mga tao. Habang si Shu naman, ay iniisip na masyado daw malupit ang pamamaraan na ito ni Duan Mohongki, kaya naman wala ng punto upang maghintay at patagalin pa ang lahat. At dumating na nga daw ang oras para sa kanilang digmaan, kung saan ay ito na din ang magiging huling labanan na magaganap, dito sa West State. Samantala ilang sandali nga lang din ang nakalipas, matapos makapaghanda ng mga sundalo ng ating bida, ay lumipad si Li Liang sa kanilang harapan, kung saan matapos nitong itaas ang kanyang espada, ay ipinag-utos sa lahat na simulan na ang kanilang pag-atake. Matapos nito ay nagtungo naman sa kanya ang ating bida, at sinabi na bahala na daw si Li Liang sa pagbibigay ng utos, pero wag nga daw niyang kalimutan na mas mahalaga pa din ang kanilang buhay, kaya hanggat maaari ay wag siyang gagawa ng mapanganib na hakbang. Matapos namang sabihin ni Li Liang na nauunawaan niya ang utos ng ating bida, ay agad na lumipad ng mabilis ang mga ito, habang sinasabi ni Shu na sa pagkakataon umanong ito, ay siya na mismo ang mangungunang pumasok sa teritoryo ng kalaban nila. Dahilan upang maisip ni Li Liang, na wala na umano siyang mahahanap na hari o emperor, na siya mismo ang mangguna sa kanilang pag-atake sa mga kalaban, dahil sa pag-aalala nito sa kanilang buhay. At sa aspetong ito pa nga lang daw, ay alam na ni Li Liang na naiiba talaga ang ating bida sa mga nobles, na walang inisip kundi protektahan ang kanilang sarili, gayon na din ang kanilang mga kayamanan. Sunod ay sumigaw nga si Li Liang at tinanong nito, kung narinig ba nilang lahat ang mga sinabi ng ating bida, at masayang ngang sumagot ng oo ang mga ito, kasabay na din ang pagsigaw nila ng sugod. Samantala habang pinagmamasdan naman ni Sun Zaiwen ang hukbo ng ating bida, ay sinabi nito na ang bagong Imperial Dragon Guards umano, ay katulad din ng dating Imperial Dragon Guards noon, at sa ilalim na daw ng pamumuno ng ating bida, ay tila mga mababangis na halimaw ang bawat isa sa kanila. Sunod ay sinabi nga nito na hindi na sila pwedeng maghintay pa, dahil ang Sun family nga daw nila ay kailangan na ding umaksyon, kung saan ay nais umano niyang makipagkumpetensya sa mga mababangis na halimaw, ng Imperial Dragon Guards. Sunod ay tinanong nga nito ang mga magkakamukha niyang sundalo, kung magpapadaig daw ba silang mga elite ng Royal Capital, sabay sabi na oras na din para sila ay umatake, at naisip na kailangan daw nilang patunayan kay Shu, na mayroon silang silbi sa kanya. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay abot tanaw na nila Shu ang Western Capital, at dito nga ay ginamit ni Shu ang kanyang system, upang ilabas ang isang abyssal fruit, habang si Xiaoyu naman ay sinabi na dumating na ang tamang oras, na sinang-ayunan naman ni Carol. Sunod ay naisip nga ni Shu, na ang abyssal fruit umanong ito, ay naglalaman ng lahat ng negative points na naipon ni Xiaoyu, magmula nang bumalik sila dito sa Luniverse. At matapos nga itong kainin ng ating bida, ay bigla silang nabalot ng malakas na superpower at umabot nga ito hanggang sa kalangitan, dahilan naman upang biglang lumabas ang isang kaparusahan ng langit o Heaven's Tribulation. At dito nga ay hindi makapaniwala si Sun Zaiwen na bigla umanong nagkaroon ng kaparusahan ng langit, higit sa lahat ay kaparusahan ng langit ito para sa isang maestro level. Sunod ay napapatanong nga siya sa kanyang sarili, kung ang kaparusahan daw ba ng langit na ito ay ang trump card ng ating bida, at kung plano ba niyang pasukin ang Western Capital gamit ang kaparusahan ng langit. Pero ang hindi nga daw masabi ni Sun Zaiwen ngayon, ay kung ilang maestro ang nasa ilalim ng pamumuno ng ating bida, at kung sino ang mag-breakthrough o nag-breakthrough sa maestro level ngayon. Hindi na ito kapani-paniwala wika pa nga niya sa kanyang sarili, dahil ang bagay na lang daw na nasisiguro ng ating bida na magkakaroon ng kaparusahan ng langit, pag nag-breakthrough ang isa sa kasamahan niya, ay mahirap ng paniwalaan. Isa pa ay masyado nga daw mabagsik ang kaparusahan ng langit na ito, kung saan ay hindi nito kikilalanin ang kaibigan o kaaway, o ang ibig niyang sabihin, ay maaaring mapahamak maging ang mga sundalo nila pag tinamaan nito. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung may paraan daw kaya ang ating bida upang makontrol ito, at hindi makapagdulot ng pinsala sa kanyang mga sundalo. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ng ating bida na sumasang-ayon umano ang lahat sa kanilang plano, at matapos nga nito ay sinimulan ni Xiaoyu at Carol na pakawalan ang kanilang kapangyarihan.
At bigla nang nagbago ang anyo o kasuotan ni Carol, matapos niyang pakawalan o ilabas ang tunay niyang lakas, kung saan matapos siyang magtungo sa gitna ng kaparusahan ng langit, ay biglang tumigil ang mga kidlat nito. At dito ay muli na namang hindi makapaniwala si Sun Zaiwen sa kanyang nasaksihan, at agad na din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung siya daw ba talaga ang babae na laging nasa tabi ng ating bida, at kung paano niya napatigil ang mabagsik na kaparusahan ng langit. Samantala, mabilis namang lumipad si Xiaoyu pababa mula sa kaparusahan ng langit, at habang palapit na siya sa kalupaan, ay sinabi nito na hindi lang si Carol ang magpapakitang gilas ngayon, sabay tawag kay Anthony na nagtatago sa ilalim ng lupa. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay lumabas nga si Anthony ayon na din sa utos ni Xiaoyu, kung saan sa kanyang paglabas, ay pinakita din nito ang tunay niyang lakas. Sunod ay sinabi nga ni Xiaoyu, na bilang isang Earth-type awaken na maestro level umano, ay tila isang karagatan para kay Anthony ang lupa, at anumang nasa lupa o karagatang ito, ay kaya niyang wasakin at ang pader nga daw ng lungsod na ito, ay peanuts lamang para sa kanila. Muli ilang sandali nga lang ang lumipas matapos ang pag-atake ni Anthony, ay naging buhangin ang lahat ng pader ng Western Capital, kung saan ay tanging ang pagbulusok nito at sigawan ng mga sundalo sa pader ang ating maririnig, hanggang sa tuluyang matabyunan ang mga ito. Habang ang ating bida naman, ay masyado ang pagkamangha sa lakas ni Anthony, dahil hindi nga daw niya inaasahan na lalakas ng ganito si Anthony, matapos niyang ma-refine ang lahat ng white sand na binigay niya, at ninakaw ni Zujin kila Yayoka. Samantala sa loob nga ng Western Capital, ay napapatanong sa kanilang sarili ang mga sundalo, kung gaano kahabang panahon daw ba ginawa ang lahat ng pader ng Western Capital, pero sa isang kisap mata lamang ay nawasak at naging buhangin ang lahat ng ito. Pero bigla nga nilang napansin ang isang banner, at ito ay ang banner ng Imperial Dragon Guards ng ating bida, kung saan matapos silang makita ni Liliang, ay sinabi niyang andito pala ang mga sundalo ng Tiger Camp, at matagal-tagal na din daw mula nang huli niyang makita ang mga ito. Habang ang sundalo naman mula sa Tiger Camp, ay agad na nanggigil matapos makita ang mga Imperial Dragon Guards, lalo na nang makita niya si Liliang na isang traidor umano, at masyadong malakas ang loob upang magpakita pa sa kanila. Agad nga din itong inutusan ang kanilang mga sundalo na sumugod, habang si Liliang naman, ay sinabi na bihira umano dumating ang pagkakataon, kung saan ay maaari niyang patayin ang mga personal na sundalo ni Duan Mu Huangqi, habang ang commander naman ng mga sundalo ni Duan Mu Huangqi, ay sinabi na kalimutan na ng mga sundalo nila ang patungkol sa mga pangkaraniwang tao, at kailangan nga daw nilang tipunin ang lahat ng sundalo ng Tiger Camp, upang harapin at labanan ng Imperial Dragon Guards.